Check na check! Check? Check na check! Check. Check na check! Check? Check! Check na check! Tagumpay! Tagumpay! Tagumpay. Tagumpay! Tagumpay sa Extension Komunidad! Isang tagumpay na umaga sa mga komunidad na nakikinig at nanonood saan mang lugar sa Pilipinas. Ako po si Edna Torman Bernabe mula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at katuwang ang Tagumpay Channel. Ito ang Check, Tagumpay sa Ekstensyong Komunidad. Ang programang Check ay naglalayong maipakita at maipakilala sa publiko ang iba't ibang mga kahanga-hangang proyektong pangkomunidad ng mga state universities at colleges gaya ng PUP. Alinsunod sa mga panukala ng Commission on Higher Education, kaugnay sa usaping Extension and Community Service, ang PUP at Tagumpay Channel ay naghahatid sa bawat tahanang Pilipino ng 30 minutong programang magpapatunay na ang bayanihan ay sadyang buhay na buhay sa bawat komunidad sa Pilipinas. Noong nakaraang episode, nakilala natin yung mga beneficiaries ng Salikhabong Project ng PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations. Ngayon namang umaga, okay, talagang nakakabata ang episode natin na to dahil ako ay sasamahan ng mga student volunteers natin mula sa PUP. Let us all welcome yung mga volunteers natin, si Mr. Chris Dane Senorho, I hope tama, Atea Picara, and Queenie Naelga. Ito po sila. Hello, good morning! Ayan, thank you very much. Okay, una sa lahat gusto naming mag-thank you. Isang malaking thank you dahil kayo ang huwaran ng mga batang kabataan ngayon na volunteer na naging part ng ating salikhabong. Okay, kaya naman excited din ako, excited kaming lahat sa ating magiging kwentuhan ngayong araw na to. Okay, so hindi na natin patatagalin mga students, magbibigay na ako ng mga questions sa inyo. So first question, bilang mga students natin sa ADPR, Advertising and Public Relations, ano yung unang impression ninyo sa Canvas of Possibilities na project natin? No? Ano yung mga, sabihin na natin, ano yung nag-udyok sa inyo para maging volunteer dito sa project na to na para sa mga PWD sa may multiple disabilities. So, ayan. For this, ako po kasing event coordinator for this. And nung pinresent po siya sa akin, alam ko naman na po na PWDs and art. So, yun po yung dalawang binigay sa akin na Konsepto? yes. Mm-hmm. Yes po. And as an artist po and as a person with disability din po, I am diagnosed with ADHD po. Sobrang simpleng, okay, yes agad dun sa pagvo-volunteer, para sa salikhabong. And then, sa impression ko naman po ng Canvas of Possibilities po, syempre, kahit po PWD sila, kaya po nilang gawin yung nagagawa natin and they have the ability to express themselves po through arts. So, thank you very much dyan, Now, yung second question natin, paano nyo naman i-apply yung mga natutunan ninyo sa advertising and public relations? Halimbawa, sa mga communication skills, yung event management, pagsasagawa nito, or storytelling, sa araw-araw ninyo na pagboboluntaryo dito sa project. So, yung unang-una po is event coordinating po na para mag-build po ng committees para po masagawa po natin yung event. So, natuto rin po tayo ng gumawa ng mga program po and then promotional materials, promo calendar. So, ayan, madami po kaming nagamit na tinuro po sa amin sa first year, second year naming mga volunteers para may apply po namin sa program. Other than that po, Yes. nagamit din po namin yung skills namin when it comes to arts. Na-share din namin yun through volunteering po
through guiding them, yung mga PWDs natin, through guiding them kung paano galawin yung kamay nila sa pagdodrawing, how to guide them to choose colors, yung mga ganong types of skills po na gamit namin for them. Okay. So, yung dahil alam natin ng bawat PWD participant natin dito sa project ay may mga kanya-kanyang natatanging characters, no, na bawat isa sa kanila. So, at syempre paraan ng communication. Ano yung pinakamalaking naging challenge, no, sa inyo bilang mga kabataang volunteer, no? Sa pakikipag-ugnayan, no, pakikipag-ugnayan sa kanila, no, tapos anong klaseng diskarte yung ginawa ninyo para maging maganda ang proyekto? Yung ano po namin is yung simula po nung yung first day pa lang po. Nag-aral po kami kung paano mag sign language and kung ano po yung mga dapat naming tandaan about dun sa mga bata na tutulungan namin. And siguro rin po, dahil na hirap din po kami makipag-communicate, nagpapa-assist po kami dun sa sa caretaker po nila. Yes. So, I understand, nagkaroon pa kayo ng training sa sign language, right? Okay. Yes. All right. So, ito naman, itong question na to, about dun sa mga nakakasama nating mga faculty members, no? Yung mga faculty experts natin. So, nakita natin yung mga faculty visual artists na kasama nyo. Tapos, meron pa tayong mga renowned na mga alumnus na sumama, no? Na-experience natin, di ba? Ang ganda-ganda. Okay. So, paano nakatulong yung mga professional way nila nitong mga sikat nating mga artists, no, para makita natin, no, yung professionalism nila, na yung pamamaraan at dedication na ginagawa nila para mas maging madali para sa inyo yung pagsasagawa ng project bilang mga volunteers. So yun po, malaking we're really grateful po sa faculty natin and especially po sa mga alumnus na nag-volunteer po talaga na pumunta mismo on-site for us. Sila Sir G po, si Sir Felix, si Ma'am Rona, pati po sila Sir JM po. Na malaki po yung naging tulong nila kasi usually po kami po yung nag-iisip paano po namin sila mag-guide, ano po yung mga activities na pwedeng magawa ng mga bata na hindi masyadong overwhelming for them. So tinulungan po nila kaming mag-come up with ideas kung paano po ma-maximize yung potential ng kada bata na makakasama namin. Like, for example, tinulungan po kami nila paano gumawa ng templates para ang gagawin na lang po ng mga PWDs is mag-drawing. Sundan na lang yung colors, sundan na lang yung mismong patterns para kahit papano yung magiging outcome is something na characteristic pa rin nila somehow. Yes, correct. Tsaka syempre patience, ano? Patience, yeah. Okay, so nakita natin nakakabata talaga yung episode natin ngayon, right? Oo, at syempre nakaka-inspire ang mga pananaw ng ating mga student volunteers. Kaya naman siguro hindi pa 'to tapos, ha? So we will move forward para sa ating mga susunod na tanong sa ating mga guests after this short break. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibe. Gusto mo bang gumaan ang loob mo habang nakikinig ng mga balita? Balitang Good Vibes. Makinig at maki-good vibes kina Counselor Arnold Divina at Miss Aida Gonzalez sa mga Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Siguradong naiiba at super light ang weekend mo sa pagtutok dito. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo 1. Balitang Good Vibes. Hello mga ka-check! At nagbabalik tayong muli dito sa programang Check, tagumpay sa ekstensyong komunidad na bahagi ng Balitang Good Vibes.
Okay, itutuloy natin ngayon ang ating panayam sa ating mga students, student volunteers ng Salikhabong Project. At ito yung mga tanong naman natin, no? So bilang mga students na sanay sa pagbubuo ng mga brand, you know that, no? Paano ninyo ngayon ilalarawan ang tatak o brand ng mga PWD participants batay sa sarili nilang mga nagawang artwork? Siguro pwede nyong ikwento, no, yung inyong mga experiences dito. So ano po, sa akin po, mas nakikita ko po yung gawa nila as something colorful. Colorful at the same time, very abstract, na hindi straightforward yung gusto nilang sabihin, yung character nila. Pero somehow, the more you get to stare at their work, makikita mo kung ano yung personalities nila sa kada gawa nila. Di ba, may time na parang sila yung namimili ng kulay nila, tapos yung iba medyo dark yung pinipiling colors, tapos merong iba na very colorful, tapos may mga patterns din sila themselves na gustong gawin. Okay. So, for me naman, talaga, enthusiastic kasi sila kapag nagpe-paint sila, no? Like, sobrang, dun lang talaga sila nakatutok kapag nandun na kami sa painting part. Tapos, sobrang saya nila na ginagawa yun. As talagang nagtatawanan talaga kami, gano'n. Tapos, kahit na napupuno na kami, kahit yung mga volunteers, kahit yung mga beneficiaries, no, ng pintura, lalo na yung mga may cerebral palsy po na nakahiga, napupuno na po sila ng paint, pero tawa pa rin sila ng tawa kasi gusto nila yung ginagawa nila. And ayun nga, meron talaga silang choice kung ano yung gusto nilang gawin, yung mula sa kulay hanggang dun sa kung anong dot or gusto nila straight, meron silang gusto. Yes. Okay, si, yeah. Si Bunso po. Yun Si Bunso, ang pinaka namin. Okay. Ang pinaka masayahin. Si Mark ba yun? Yes po. Oo, si Mark, no? Ang bunso. Okay. So, what about Mark? Baka may gusto kang ikwento tungkol kay Mark. Si Mark po kasi is, pagkapasok pa lang po niya, Nakangiti is, na siya sa akin. nakangiti na po. Tapos, mag-iikot-ikot na po yun. Hanap po siya ng tao ng tutulong sa kanya. Ayun. Masyadong dibo si Mark. Yes, Opo. masaya. Okay. At so nakita natin yan na mga magagandang experiences para sa inyo, right? Okay, at nag-enjoy talaga sila, mga kaibigan. Okay, so itong next question natin. Bilang isang nagvo-volunteer, no? Paano binago ng mga karanasan ninyo dito sa Lourdes sa center yung mga personal na pananaw ninyo tungkol sa buhay, no? Syempre, kasama na dito yung empathy, no? At saka yung kahulugan ng tunay na tagumpay. Yan. So, para sa akin po is yung kasi nung una po nag-aalangan din po ako kasi baka din po ako mahirapan and syempre yung nung nalaman ko na PWD yung sabi ko sige, tatry ko. Then umattend po ako sa sa sign and nag-aral po ako kahit sa online nag-aral din ako para lang matulungan sila makipag-communicate ako sa kanila. And tuwang-tuwa ako nung natuto ako mag-sign and nung natuto rin sila magpinta dun sa dahil sa tinuturo ko and yun masaya ako dun and feeling ko ayun na talaga yung tagumpay na nagawa ko kasi wow, kasi nice. First time ko po talagang gawin yun. Di ba? Napaka-fulfilling para sa iyo. No? Okay, yes. Meron pa? Yung level of patience po kasi kapag ginagalit sila, it's something very fulfilling kapag natapos na lahat ng gawa nila. Pag nakita mo na lahat na nakalatag na tuyo na yung bawat paintings nila, nakaka-fulfill siya in a sense na hindi lang kasi makikita doon yung pinaghirapan nila eh. Makikita din doon yung effort ng mga volunteers to actually guide them. Kasi sa mga cases nila, hindi sila technically makakagawa ng ganong klaseng artwork kung wala yung tulong ng mga volunteers and the rest of the team na kasama nila. Correct. No? Yung iisipin mo na lang na from nothing, tapos biglang nakakita ka ng napakagandang artwork,
isang tagumpay talaga 'yon, no? Para lalo na para sa inyo kasi kayo yung nagvo-volunteer, no? Okay. So, nagkaroon ba ng epekto ito sa ang volunteerism, no? Ang pagbo-volunteer ninyo dito sa project na Canvas of Possibility sa direksyon o uri ng public relations advertising work na gusto nyong tahakin balang araw no pagkatapos ninyong sa course na ito or sa program na ito. So, nung una po talaga, ang gusto ko po talagang tahakin na is graphics or ayun pa, mag-design lang. Pero nung nakapag-try po ako na ayun pa, maging event coordinator for this project, Yes. parang nag-open po ako with other committees and opportunities po na like program and promotion and accounts po sana in the near future. Baka naman ganun. Okay. So, ayun po, parang Accounts. dahil po na-try ko nga po siya, parang ina-eye ko na rin po yung ibang professions. Okay, aspeto, no? Pero as regards social service, pwede din yun. Yes. Okay. Sa akin po is, nung una po talaga, ang gusto ko lang po is mag-document. Like, picture-picture lang po. Okay. Pero nung pagdating po doon sa Salikabong, mas sabi ko, gusto ko sa production, gusto ko makatulong doon sa mga bata. And gusto ko rin silang, turuan kung paano mag-paint, makipag-communicate sa kanila. Tapos, kapag bumibili din ng gamit, naiisip ko baka ito gugustuhin ng bata. Kaya ito na lang bilhin natin, ate, ganun. Yeah, kasi kayo din yung bumili ng mga materials. So, habang bumibili kayo ng materials, talagang kino-consider nyo na kung sino yung mga bibigyan ninyo noon. That's good, yes. Same po with Teo. Mas sanay po kasi akong graphic designing lang yung usual work. Oh, okay. Tapos ngayon po, na-explore na rin po namin yung paggawa ng campaign, yung pag-handle ng gantong events and projects. Na-realize ko po na gusto kong gumawa ng something, kahit behind the scenes lang ako. Gusto kong gumawa ng something, either campaign, project, or events, na galing sa puso yung ginagawa. Na may talaga, hindi siya yung, may sense of volunteerism at the same time, hindi lang siya something na para sa akin lang. Oh, that's nice, ah. Gusto ko yun. Yeah, thank you very much kasi mga bata pa kayo pero nababago yung mindset nyo ngayon dahil sa nakita ninyo na kaya nyong itulong para sa community, right? Yes. Okay, so meron pa akong mga ilang katanungan mamaya sa inyo pero syempre, babalikan natin yan no, after a short break. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Balitang Good Vibe. Gusto mo bang gumaan ang loob mo habang nakikinig ng mga balita? Balitang Good Vibes. Makinig at maki-good vibes kina Counselor Arnold Divina at Miss Aida Gonzalez sa mga Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Balitang Good Vibes. Siguradong naiiba at super light ang weekend mo sa pagtutok dito. Tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa DZME 1530, ang Radyo 1. Balitang Good Vibes. Tagumpay ng umagang muli sa mga nakikinig sa DZME 1530. Ito ang check, tagumpay sa ekstensyong komunidad na bahagi pa rin ng programang Good Vibes. Ito, dalawang huling tanong na lang para sa ating mga student volunteers ngayon. Okay, so sa unang tanong, kung halimbawa, nabigyan kayo ng pagkakataon na gumawa ng isang campaign sa AdPR para sa programang ganito, programang ito. Ano ngayon yung pangunahing kwento or story at message na gagamitin ninyo upang ma-inspire ang maraming tao na susuportahan ng programa? Ang naisip ko po personally, yung concept na hindi porket hindi sila kagaya ng mga usual na, kunwari, ayokong sabihing normal na tao, pero yung mga kagaya din natin na medyo iba,
iba yung perspective na sa kanila. Gusto kong i-emphasize na hindi porket iba sila sa usual nating nakakasalamuhang tao, medyo hindi na sila capable. Gusto kong i-emphasize na they're capable of doing things na kaya rin ng lahat ng tao. Parang emphasize din natin yung talent nila, yung kwento behind their struggles, their own struggles na anong klaseng buhay yung meron sila kung ilalagay natin yung sarili natin sa paa nila. Yun ganun po. Very good. Yes. I think a campaign, no, person with disabilities with different abilities, you know. Okay. It's not really a disability, but meron na talaga silang ibang abilidad and meron silang ibang way to express themselves, to express their creativity. And nakita nyo yun, di ba? Yes. Habang tinuturuan nyo sila, nakita nyo yun. May kanya-kanya. Tsaka minsan nga, gusto nila sila pa nauuna pa sila, di ba? Correct. Yes, meron kaming ibang tinuturo na ayaw nila, tapos meron silang ibang gustong gawin. Yes. So, hahayaan mo sila dapat. Tingnan natin, ano yung pinakamahalagang aral no, na maibabahagi ninyo sa mga kagaya nyo rin mga estudyante, no, na AD-PR man or kahit hindi AD-PR students, tungkol sa halaga ng volunteerism at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad tulad ng Lourdes, no, na PWD ang mga, or persons with disabilities, ang mga kinikater nila. Okay? So, I think po, important din po na kahit pa paano magkaroon tayo ng experience when it comes to volunteerism. Kasi Okay. it's not something na may makukuha ka exactly. You Wala. volunteer Yes. kasi It's kahit free. na wala kang makuha or hindi, walang kapalit na material na bagay yung makukuha mong fulfillment pag nag-volunteer kayo. Lalo na pag mga PWD kasi makikita mo sa kanila, may experience mo yung level na ganito yung buhay nila. It's a different life. It's a different life from us. And magre-reflect lang din dun sa kung paano mo tingnan yung sarili mong buhay. Parang matututo ka rin somehow na kung paano mag-build ng anong klaseng pasensya sa anong klaseng tao, anong klaseng ugali yung kailangan kong i-keep sa sarili ko to actually communicate with everyone, kahit sa mga taong may disability. Okay, so may sinabi mo, sana marami ka pang ma-influence na mga volunteers, ano? Yes, meron pa. Anything that you would like to impart? Ayan. Tuwing nag-invite ako ng other volunteers, no, lagi kong sinasabi sa kanila to persuade them na huwag kayong matakot and huwag nilang gawin yung volunteerism as kasi pinapagawa ni ganito. Correct. Sabi ni ma'am, gawin ko to. It's not like that kasi it's not for the faculty, it's not for the DAPR, it's not for the profs na nag-assign sa amin for these positions. Pero it's for them. Pag tinatamad ako na gawin yung mga papers for this, the exhibit, and then the mga gawain, lagi kong tinatandaan lang na this is not for me, but for the PWDs, no? Okay. Na magkaroon sila ng other way nila to express themselves and absolutely, katulad ng ini-aim for the phase 2, no, is magkaroon sila ng livelihood na Makakatulong sa kanila. Yes, makakatulong po sa kanila. Siyempre mo siya showcase yung talent Yes. nila. Lagi nating sinasabi sa extension, empowerment Yes. ng mga individuals. So sana marami pa kayong mahikayat no, mag-volunteer dito sa project natin. Yung sa Yes. akin po naman is, same lang din po kay Ate Althea. And yung ano po kasi, nung umpisa po nung program ng Salikabong is 5 lang po ata kami or 4. Tapos, Konti lang kayo, ginawa no? po namin, ginawa ko po, pumunta po, chinat ko po yung mga kaibigan. Yes. Uy, sali kayo dito kasi tuturuan naman namin kayo mag-sign language, assist naman namin kayo sa mga gagawin. And sabi ko, kapag naranasan nyo yung experience na makatulong sa kanila, is yung iba yung sa pakiramdam talaga, iba yung pakiramdam mo na makatulong sa kanila. And yun, dahil gusto din nila, pumunta sila one time and
Yung nagsunod na po sila pumunta. Yun, nag-multiply na kayo. Ayun, madami nga pong Okay. nag-share sa akin ng mga volunteer na, hala Ate Thea, bakit ngayon mo lang ako inano ng phase 2? Tapos last day pa ako na ano. Nakasama. Parang, yes po, parang mas gusto pa po sana nila na, hala sa susunod po, sama po ako ganon. Okay. Lumalapit na sila. That's very nice, no? Maganda. Yes. Nabibuild din po kasi yung bond with the yung mga bata, nabibuild din yung bond, especially kapag sobrang sobrang excited sila gumawa. Correct. Parang nagkakaroon din ng relationship between the volunteers and the Okay. Naalala ko nga yan di ba pag darating na kayo, iba yung saya sa mga mukha ng mga ating Excited mga na sila. yung mga ating mga beneficiaries doon, yung mga bata, no, ang saya-saya nila. Okay. So yan. Ayan, maraming salamat sa ating mga guests for today, the young heroes of this generation. Next. Okay. Binibigay namin sa inyo ang isang napakalaking check. Okay? Sa susunod na Sabado naman, matutunghayan natin ang panghuling episode para sa project ng salikhabong ng PUP. Kaya naman inaasahan naming patuloy nyo kaming sasamahan, mga ka-check! Lagi nating tatandaan na ang komunidad na nagkakaisa ang siyang daan tungo sa tagumpay. Kaya naman ito ang check, tagumpay sa ekstensyong komunidad. Hanggang sa susunod na Sabado, ito pong muli si Edna Tormon Bernabe ng PUP, naghahangad ng buhay na check para sa lahat ng Pilipino. Tatak PUP yan.